Kapatid, alam mo ba na meron tayong isang Diyos na totoong nauunawaan ka? Hindi lang dahil all-knowing siya, napakatalino niya, kaya basta gets ka na lang niya. Kung hindi, siya yung Diyos na naranasan, naramdaman mismo yung lahat ng kakulangan, limitasyon, at kahinaan na meron ka. At ang Diyos na yan ay si Jesus. Ang sabi sa Hebreo chapter 4 verse 15 to 16, ang ating pinakapunong paring ito na si Jesus ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad nating mga tao, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kapatid, Jesus is 100% God. Siya ay totoong Diyos. At siya rin yung Diyos na bumaba dito sa lupa, nagpakatao, 100% human. Lumakad at namuhay sa mundong ito. At nung panahon na ang kanyang pisikal na pangangatawan ay nasa pinakamahinang kalagayan, siya ay tinukso ng Diablo. Pero kapatid, sa kabila ng kanyang nararanasan at nararamdaman na kakulangan, limitasyon at kahinaan, dala ng kanyang pagiging tao, kailanman hindi siya natalo ng kahit anumang paraan ng kalaban. Kapatid, ang gusto ko lang naman sabihin sa mga oras na ito, na dahil naramdaman mismo ni Jesus yung mga nararanasan at nararamdaman mo, ay wala kang pwedeng idaing o isumbong sa Kanya na hindi Kanya totoong mauunawaan at maintindihan. Kaya kung nasa punto ka man ng buhay mo ngayon na parang hindi mo na alam ang gagawin mo o wala nang kasiguraduhan sa mga bagay-bagay sa buhay na punong-puno ka na ng doubts sa mga plano at sa sarili mo, merong isang pangako ang Diyos na pwede mong magamit para sa sitwasyon mo ngayon. At ang pangako na yon ay nasa Jeremiah 33 verse 3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. This verse is a specific promise for Prophet Jeremiah. But also, this verse reveals the truth sa ating relationship o sa relationship na meron tayo sa ating Ama bilang mga anak ng Diyos. At yun ay kagaya ni Prophet Jeremiah, we can come to Him to ask for guidance, wisdom, and understanding whenever na nasa punto tayo ng buhay na hindi mo na alam ang gagawin mo. And as He promised, He will answer us. He will answer us again, not because He is all-knowing God, but He will answer us in a way na we can say based on experience. Kaya kapatid, kung gulong-gulo ka na sa buhay mo at you don't know how to move forward in life anymore, why don't you just stop for a minute, then start praying? Why? Because prayer helps us to move forward when it seems everything is against us. At wag na wag kang magdadalawang isip na tumawag at manalangin sa Diyos. Dahil ngayon, alam mo na ang katotohanan na meron tayong isang Diyos na tayo ay totoong nauunawaan at naiintindihan. Pero sana lang kapatid, promise mo na when He answers, you follow.